Hello dyan mga ka-idol, kamusta na ba buhay natin dyan? Kaya pa ba? Kaya tingin-tingin muna tayo dito ngayon. Itong video pala is ng Sunday ko to kinuhunan. At ngayon pala is, date ngayon is 10 Martes. So, nung Sunday is 8. So, ito nagala-gala at ngayon ko lang to nagawa ng content ka-idol at naway di kayo magsawa. Pero huwag kayo magsawang mag-aral. Dahil ito lang yung paraan natin para makapunta dito sa South Korea bilang isang EPS worker. Dito pala galing pala ako sa subway, sa baba pa talaga dyan. Tapos nasa ilalim pa ako underground. Mahilig yan sila sa mga underground, yung mga Korean na yan. Di nyo ba napapansin mga ka-idol? Tignan yung mga kulay ng mga damit nila. Ganyan. Halos magkaparehas. Mahilig sila sa itim, yung mga dark color. Ayaw nila yung kulay red. Yung pang pangit sa kanila yung kulay red. Ayan dito, maraming mga ajuma, mga ajashi. Kunti lang yung mga opa dito at saka yung mga agashi. Kasi nga may mga history tawag dyan eh. May mga basta mahirap, ayaw nilang mag-asawa kung pwede. Kung pwede lang. Kasi mamaya na lang natin i-topic yung about ng mga Korean culture, mga traditions, mga natures dyan ng mga Korean na yan. Sa ngayon, just enjoy watching lang muna ka-idol dahil dito nga packet tayo dito sa hagdanan at mamaya may makikita kayo na nagtumatayo-tayo lang dyan. At yun yung ka-idol nyo. Sa ngayon, babasahin muna natin to. Let's start for the lesson. Tama ba na? Our lesson for today is let's learn Korean for beginners. EPS topic. Antonyms, vocabulary in Korean. Yung tawag nito. Yung pag-voice over ko, wala nang script to mga kaidol. Kung ano lang yung nakikita ko at ano yung naisip kong kaya mas magandang ma-explain, mapailawanag, yun na lang talaga. Okay, let's start. Kapyupda, to be light. Mugupda, to be heavy. Nopda, to be wide. Jupda, to be narrow. Palkda, to bright. Odupda, to be dark. Talda, to be sweet. Suda, to be bitter. Dupda, to be hot. Chupda, to be cold. Anjunhada, to be safe. Wihomhada, to be dangerous. Juyonghada, to be quiet. Shikoropda, to be noisy. Kwakeda, to be tight. Hulunghada or Nozunhada, to be lost. Mga kaidol, kung hindi nyo masyado na-gets yung pag-pronounce ko, yung pagbigkas ng mga words in Korean, just try to search in Google or sa YouTube. Meron naman din yan, nagbibigay ng mga mga antonyms. Sa ngayon, basic lang muna tayo magbibigay ng mga words. Unti-unti nyo itong aralin ka-idol dahil malay nyo, sa pag-aaral-aral nyo ng konti, mas maalam pa kayo sa akin. Tapos, makapunta kayo dito sa South Korea as EPS worker. Ayan, kung ano yun sa video dito, mga experience nyo din, kaya pagigan nyo na. Alam mo mga ka-idol, akala ko sa Pinas, mga homeless at saka yung naglilimos. Pero yung kagandahan dito ka-idol sa Korea, hindi sila namimilit. Yoyok ko lang yan sila. Tapos yung iba nga nakaluhod, yung iba nakadapa. At hindi yan lilingon talaga yung titignan ka. Iba sa Pinas pipilitin ka eh. Pag kulang pa nga, magagalit pa. Pangit talaga sa Pinas, sorry. Pero yun talaga yung tunay eh. At saka yung advice ko lang dito, pag nandito na kayo sa Korea, huwag kayong masyadong mapagbigay dahil yung iba nga, may mga scammer din dito mga kaidol, kaya ingat na lang din tayo. Be aware na lang din kung nandito na kayo sa South Korea as EPS worker. Pero bago yan,
galingan mo muna natin sa pag-memorize at familiarize at pag-aaral ng Korean language. Kaya dito lang muna ka-idol. Good luck! Comment down below na lang mga ka-idol kung may katanungan. Kaya ingat. Bye!